Di po ba? Nangangati ilong ko. Alam niyo ba't nangangati na naman ilong ko, mga kababayan? Dahil po ang pag-uusapan natin sunod ay yung NAIA, no? At itong si Maharlika, mga boss. Yung pangatlong topic natin, si Pangheng Kepias. Dumadali sa NAIA daw po. Madaming daga, madaming surot, madaming ganito, ganita, ganyan, 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 ganyan. As if naman nauuwi ka. As if naman na kaya mong umuwi. Di po ba? Yung NAIA, mga kababayan, is, kumbaga, alam na po natin yan. Luma na po talaga ang ating, ano tawag dito? Ano sa Tagalog yung airport? Wag nang Tagalogin. Mahirap pa eh. Luma na po talaga. At hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na talagang luma na. Kailangan ng i-modernize. Kailangan na ng modernisasyon. Ano po? Paliparan. Ayan, sabi ni Tita Katie. Kailangan ng i-modernize. Ano? Ngayon po, ang good news para sa akin, may good news and may bad news po. Yan. No? Yung pag ano, magiging private, kumbaga magiging public-private. Yan, halo. Ang good news po natin dyan, mga kababayan, eto po. No? Ang good news natin po dyan is makakasabay po dahil ang alam nyo naman po, RSA. No? Si Ramon Ang, mga kababayan, San Miguel Corporation, big time po yan. Makakasabay po ang ating paliparan, no, sa mga ibang bansa. Ang bad news po dyan, malamang sa alamang po, tataas ang presyo. Magkakaroon ng medyo increase yung mga yan. Pero, maniwala po kayo at sa hindi, talagang mapapaganda at magiging mas maayos. Yan. So, tinapik ni Pangheng Kepias na, ayun, ganyan, ang daming surot, ang daming ganito, ganyan, no? Eh, feeling mo, uuwi eh, no? Feeling mo makakatungtong ng Pilipinas. Ano, mga kababayan? Pagtungtong ng Pilipinas niyan, oy, wait, saglit. Oh. Baka mag-wave sa kanya si Katon Ying. Price adjustment, magkakaroon po niyan. Pero, sabi ko nga po kanina kay Jordan eh, habang kami ay magkausap, Jordan, malamang yan, tataas ang presyo niyan. Pero, kumbaga, mura pa din. Mura pa din. Bakit ko sinabing mura? Kasi po yung mga, kami kapag yung umuwi, makikita mo doon sa ticket, mga kababayan, yung mga binabayaran, mga extra. Malalaki din po. No? So, panigurado po bilang Pilipinas at alam naman po natin na ang ating gobyerno at ang San Miguel Corporation ay gagawin ang lahat para hindi ganun kalaki yung itaas niyan. Talagang magtataas pero hindi yung talagang ano, malaki. No? So, sabi ko, bumabanat si Pangheng Kepias sa ating airport. Kung titingnan nyo, kesyo daw mahaba ang pila, o yun, yung isang binanggit niya, mahaba ang pila, ano pa ba? Kung ikukumpara mo po, mga kababayan, yung pila sa airport ng Pilipinas, sa pila ng airport sa Estados Unidos, Miami, New York, Los Angeles, mas mahaba po ang pila sa kanila. Yan pong mga lugar na yan, mga kababayan. Alam po yan ni Katie. No? Lahat po yan, napuntahan ko na. Lahat po yan, mahaba ang pila. Lahat po yan, hindi mo masasabing walang pila. Meron po yan. Kaya huwag niyang i-big deal na mahaba ang pila sa Pilipinas. Sa US nga po eh, mga kababayan. Talagang siguro, nung pagpila namin dito, pagpasok ng Pilipinas, siguro tumagal talaga kami ng mga 10 to 15 minutes papasok ng Pilipinas, tapos tatak.
Sa Estados Unidos po, kulang ang 30 minutos, mga kababayan. Mahaba din po ang pila dun. Napakahaba po. Tapos yung kanilang yung kanilang yun, yung magtatatak na, nakalimutan ko lang. Yung officer doon, halos siguro ang bukas lagpas 10 o lagpas 15. Mga kababayan. Parang ganun po. So, sa madaling salita po, mahaba pa din po ang pila dyan. Mahaba pa. Ang good news is, magmo-modernize. Kailangan lang po nahanda ang bawat Pilipino na syempre pagagandahin yung airport Di ba? Pagagandahin yung airport. Ano mangyayari doon? Syempre, magtataas ng konting presyo. Miski naman po sa akin doon sa gym, mga kababayan. TSA check, tama po kayo dyan. Tapos medyo doon nako, huwag ka magre-reklamo doon. Kasi talagang stricto yon. Sa Pilipinas pa nga po medyo pakiano naman po ito, pakiganyan po. Ramdam mo yung ramdam mo yung pakiusap Pero doon sa tanggalin mo yung bag mo yan, ilagay mo yung ganito, ganyan. Tapos pasok, tanggalin mo yung sapatos. Ganun po doon. Kaya kung pag-uusapan na paggalang sa mga gustong bumiyahe, para po sa akin, kumbaga, Pilipino pa din po. Yung magandang makitungo sa mga lilipad na pasahero. Si Maharlika parang daga, kung may saman ipahanap bigla, lilipad ng ibang lugar para magkalat ng mga amoy. Ganyan na lang po iyan. Kung nakikita nyo at napapansin nyo po yung kanyang mga vlog, mga bossing, halos recycle na lang ng recycle Pajulit-julit na lang po. Pajulit-julit na lang po. Tingnan natin kung makauwi siya, lalo na yung pag maganda yung maganda na yung airport, mga kababayan. Siguro pag din ang ibabalita niyan. Ewan natin, kung makakapagbalita pa yan. Kasi sa nakikita natin, pag talagang si Panghingkep pinag-uusapan natin, ang kati ng ilong ko. Kasi napapansin natin, the more na hindi sila pinapansin ng gobyerno, the more na nanggigigil sila. The more na nanggigigil sila, the more na puro kasinungalingan at walang katotohanan yung kanilang pinagbabablog. Kapag ka ganon, umaabot sa punto na nakakasuhan po sila. Ganyan po. Di ba? Lalo na pag hindi makontrol yung kanilang hindi makontrol yung yung kanilang damdamin. Don't shoot the messenger. Instead, understand the message. Hindi. Yung messenger ang dapat tapusin. Kasi po, yung messenger, wala namang pinagkukuhanan puting ahas, asan. So it means, mga kababayan, galing lang sa kanyang imahinasyon niya lang yun. Hanapan mo ng ebidensya, walang maipakita. Hanapan mo ng ganito, nasan yung video, walang maipakita. Sino yung nagpadala ng mensahe? Si puting ahas daw, anak ng tinapa. Diba? Yung mensahe niya, hinahanapan namin ng kung katotohanan ba yung mensahe mo? Walang maipakita. Laway-laway lang. Hinanapan ng ebidensya. Ano sabi? Sa tamang panahon. Ngayon po, mga kababayan, sa sitwasyon po natin ngayon, hindi ubra yung ginagawa nila na paninira ngayon, ebidensya later. Dapat magkasabay po yan. Magkasabay yan. Pag siniraan mo, ito ang ebidensya para paniwalaan ka. Hindi pwedeng, ito yung paninira mo, next month, next year ang ebidensya. Ganon yung ginagawa nila Ay hindi. Naalala ko may ebidensya pala silang ganon.
sinulat sa papel, sinulat sa cellphone. Pagkasulat sa papel at sa cellphone, babasahin ko to sa harap ng publiko. Babasahin ko to sa 5,000 viewers. Ano? Babasahin ko to na kunyari sabi ni ganito. Kunyari nagtatrabaho sa gobyerno to. Hindi uubra sa mamamayang Pilipino 'yun. Hindi uubra 'yun, no? 240 viewers with ilan na likes natin? 129. Salamat po. Kaya umaabot sa punto na sila ay nakakasuhan dahil sa ganong style nila. Tapos ang sisigaw na, sinisikil tayo ng gobyernong ito. Eh kung hindi ka ba naman siraang tuktok siraan mo yung isang tao tapos ebidensya mo laway lang. Wala kang maipakita. Ano? Sabi ni Luis Arandaza Quijano, may source yata sa China yung dating ka-work sa government. Ma'am Maite Baisa, magandang umaga po. Bertoy Martinez, ayan. Ma'am Trexie Villa, ayan, etong si Ma'am Trexie Villa, nagkita kami nito sa Cayman Islands So, ganun lang po yun, mga kababayan. Ano? Pag ikaw ay merong gustong isiwalat, kaakibat niyan, ebidensya. Para hindi ka magmukhang aanga-anga. Para hindi ka pinagtatawanan. No? Dahil at the end of the day, wala pa din. Walang saysay yung ipinakalat mo kung wala kang ebidensya, mga kababayan. So, 234 viewers. Ayan. Ako'y magpapaalam na din po Siyempre, pagkatapos po, ngayon kapag nasa Pilipinas, wala po kami ibang aatupagin kundi mamasyal ng mamasyal. No? Ayan, ang haba na din po ng natin, ng balbas natin. Maraming salamat po sa inyo and please don't forget to like, share itong ating ating live stream, mga kababayan. Kapag may banat ka sa isang tao, matik suportado ng ebidensya. Yes, totoo po. Salamat po, mamasyal muna kami. And huwag niyo pong kalimutan na i-like bago kayo lumabas itong video na to.